During last time, yan, si Demas. Nakakalungkot na pangyayari at pwedeng mangyari pala sa mga totoong manggagawa ng Panginoon, dumating ang panahon na lumayo. At ang sabi doon kasi, pabalikan naman natin yung ating text, sabi sa 2 Timothy chapter 4, verses 10 to 11. Tandaan nyo, ang 2 Timothy ay huling aklat na naisulat ni Apostle Paul. At sabi niya doon, pag sinimulan ko sa 9, do thy diligence to come shortly unto me, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. So you notice, malaki ang kalungkutan ni Apostle Paul sapagkat iniwanan siya ng isang kamanggagawa. A trusted friend, someone na sumama sa kanya hanggang sa panong kahit siya'y nakulong. Pero one day, nagbago ang puso ni Demas. Minahal daw niya ang sanlibutang ito. Which gives us that point. Ingatan natin ang ating puso. Diba? Yan din ang sabi sa atin guard your heart. Because kung anong minamahal mo, yun din ang susundin mo Sabi ng Panginoon, kung nasa ng iyong kayamanan, andun din ang iyong puso. So, ingat tayo, ano yung minamahal natin. And pinagpalit niya ang Panginoon, ang gawain ng Diyos, at umalis siya. Now, yung pag-aaralan natin about another person, lumayo din siya sa Panginoon. Pero ang pag-asa dito, and I think this would give us hope, na pwede ang isang tao ay lumayo, pero pwedeng ibalik. And I think that's a characteristic ng mga totoong sa Panginoon. Diba? Pagka anak ka ng Diyos, pwede kang paluin ng Panginoon and then marirealize mo, sa Kanya ka pala, babalik ka. Yung mga hindi tupa ng Panginoon, hindi na babalik ka Yun po ang gusto natin pag-aralan about John Mark. Madalas tinatawag si John Mark simply as Mark. At siya yung author of the Gospel of Mark. So, naging mananampalataya siya during the time ng early church at binabanggit siya directly sa Book of Acts. Okay? In fact, kung titingnan niyo yung Acts chapter 12, verse number 12, Acts chapter 12, verse number 12, ano ang pagkakabanggit kay Mark sa talatang ito? Ganda, no? Sabi doon, when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose same surname was Mark, where many were gathered together praying. John ang kanyang pangalan, ang apelidong binigay, Mark. Ang nanay niya, si Maria. So, napaka-common ng pangalang Maria. Kung paano common yung pangalang John and Peter, at yung pangalang Jesus at that time. So, yun ang kanyang pangalan. At ang maganda dito, yung bahay nila ginagamit bilang lugar na pinagtitipunan ng mga mananampalataya, nananalangin sila. Okay. Later, babanggitin itong si Mark, kasama na siya ni Apostle Paul at si Barnabas. Tingnan niyo yung chapter 12, verse 25. Diyan pa rin. Parehong chapter. Acts chapter 12, verse number 25. Yun. Ganun din, This time, pagbalik ni Saul at Barnabas, pagkatapos nilang gampanan yung kanilang ministeryo, kasama na nila si John Mark, nangangahulugan na patunayan na siya ay tapat. Di ba? Yun naman kasi ang sabi, ipapasa mo yung mga bagay na natutunan mo sa mga taong tapat sa Panginoon. So napatunayan at this time, siya ay nagtatapat sa Panginoon. And then, ano ba ang kaugnayan nila sa isa't isa? Colossians chapter 4, verse number 10. Magandang ma-piece natin together sapagkat makikita nyo, later on, yung kwento. Colossians chapter 4, verse number 10. Maliwanag, habang binabati ni sinasabi ni Apostle Paul yung ibang kamanggagawa, like si Aristarchus, kasama niya daw sa bilangguan, at si Marcos, siya to. Marcos sa ating King James, medyo malalim nga sa King James Marcos, sister's son to Barnabas. Pinag-isipan ko, ano yung sister son? Yung pala, pinsan. Mas madali sa Tagalog. So, kamag-anak ni Barnabas, no wonder, malapit siya. Magkalapit sila. So, naging kasama nila sa first missionary journey.
itong si Mark, as later nakita natin, isinama sila ni Paul and Barnabas. And makikita rin natin yan sa Acts chapter 13. Balik tayo doon. Acts 13, verse number 5. At ang pagkakabanggit sa Acts 13:5, and when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews, and they had also John to their minister. Ang galing, ano? Kasama si John Mark, na naglilingkod. So talagang naging matapat siya. Now, yun nga lang, siguro, sabi nga nila, bata pa itong si Mark in the faith, or kahit sa edad siguro, dumating yung pagkakataon na subukan ng pananampalataya. Sapagkat hindi palaging maganda ang journey ni Apostle Paul, ni Barnabas, at iba pang mga kasama niya. May mga pag-uusig na nagaganap. At dumaan sila sa certain point, pagdating sa Acts chapter 15, verse number 38. Acts 15:38. Wow! In fact, pag binalikan natin yung 37, gusto ni Barnabas na isama si John Mark. Diba? Sabi diyan, hindi minabuti ni Paul. Paul thought not good to take him with them. Bakit? Kasi umalis siya. He departed from them from Pamphylia and went not with them to the work. Ang mindset ni Apostle Paul, at this particular time, nangiiwan itong si Mark. Mahirap isama. Hindi mapagkakatiwalaan. Sabi sa Proverbs, ang isang unfaithful man is like a broken tooth. Alam mo, di ba pag meron kang ngipin na sira, imbis na maging pakinabang, nakakasagabal, masakit. Diba? Pagkagat mo, hindi ka bibigyan ng katahimikan, parang ganun eh. At this time, yun ang mindset marahil ni Apostle Paul. Gusto niya kasi magpatuloy sa command ng Panginoon. Pero tanda natin, Barnabas, being the man that he is, ano ba ang ibig sabihin ng Barnabas? Son of encouragement or consolation. Yun si Barnabas. Tandaan nyo, siya rin, si Barnabas, ang unang nag-minister kay Saul pagkatapos siyang maging Paul. During his conversion, takot lahat eh. Siya yung naghikayat. Okay? Actually, pagkatapos utusan ng Panginoon ang isang disciple para i-minister siya, and then later si Barnabas, sinama siya. Ganon din ang puso ni Barnabas. Hindi. Alam nga namang tapos na. Yun ang kanyang paniniwala, hindi pa. Nagkaroon silang contention, sabi sa 39, and the contention was so sharp between them that they departed asunder from the other, and so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. And Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. Magkaiba silang desisyon, gusto ni Paul magpatuloy, sinama niya na lang si Silas. Si Barnabas, samahan ko tong si Mark. Pag may nagtanong, sino sa kanila tama? How do you handle this kind of passage? Magandang sagot yun. Because, alam nyo, sa magandang plano ng Diyos, hindi naman kasi natin nakikita lahat ng mangyayari. We can only decide based on what is happening at the moment. Di natin alam ang future. Ang Diyos nakakaalam niyan. Sa decision nila, diba si Paul, ang nakikita niya, gusto ko magpatuloy, iba muna kasama. Kasi baka naman, because of that, hindi magpatuloy. Si Barnabas, kailangan niya ng tulong. Tutulungan ko siya. Being a brother of encouragement. Alam niyo, ginamit ng Diyos pareho. Alam natin, si Apostle Paul, ginamit ng Diyos, lumawak ang ebanghelyo sa iba't ibang dako, ipakalat yan. So, tama yung kanyang decision. In one sense, tama din si Barnabas sapagkat isipin mo kung walang nag-follow up kay Mark. Tapos na siya. So, di ba, it takes wisdom and discernment. Pinapanalangin yan, Lord, what would you want me to do? Minsan, sa hindi pagkakasundo, sa sovereignty ng Diyos, meron nga tayong kasabihan, sometimes people can multiply through division. Hindi mo alam, di ba? May umalis, may hindi nagkasundo, pero nagpatuloy, naging mabunga sa ibang lugar. Meron naman, wag namang gagamiting dahilan, sabi naman nila, multiplication through division, di magiwahiwalay na tayo. Hindi ganun. Ang ibig sabihin, as much as possible, make peace with all men, sabi pa rin ng Bible. Hindi natin alam what God will do. So, hindi naman binabanggit sa Bible specifically kung sino ang tama. Pero based on what happened, makikita natin,
ginamit sila pareho ng Diyos. And sometimes, may mga pagkakataon, leaders have to make difficult decisions. Minsan nasasaktan ang iba, sabihin, ba't niya ginawa to? Kailangan niya mag-decision at that particular moment. Paul did that. Kung hindi, based on his personality, strong si Paul, baka hindi siya nakapagpatuloy. At hindi niya ma-accomplish. Si Barnabas, iba ang kanyang mindset, iba ang kanyang make-up also. Baka naman hindi rin siya makatulog kung iniwanan niya naman si Lord. So, let's ask God for wisdom sa mga specific decisions in life. Minsan sa isang pagkakataon, ganito, leading ng Diyos. Minsan sa iba, ganito. But let it be from God. Pareho nilang ginawa yung what they thought was right, and I'm sure they prayed for that. Pareho silang lingkod ng Panginoon. You know what? Ang nakakatuwa, again, sovereign ng Diyos ang may pagkilo sa lahat. Kahit sa mga pagbagsak ng tao, sa pagkakamali ng tao, hindi pwede na baliwala lang sa Diyos. Lalo na kung anak niya yan. Because Christians are not super humans. Di ba? Nakakilala ka sa Panginoon, hindi naman ibig sabihin, alam mo na lahat, magpapatuloy ka, hindi ka na madadapa. Kasama sa paglalakbay natin yun eh. Philemon, verse 24, ano ang binabanggit doon? At this particular time, magkakasama pa sila niyan. Si Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, fellow laborers. Kaya ang sabi ni Paul, at this particular time, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Lahat tayo, kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, nakarating tayo sa stage ng buhay natin sa biyaya ng Diyos. Kung nakilala natin ng Panginoon, biyaya ng Diyos. Kung nagpapatuloy tayo, biyaya ng Diyos. Kung tayo babagsak, ibabalik ng Panginoon, biyaya pa rin ng Diyos. Wala sa atin yan. Pag biyaya, bigay. At hindi dahil sa karapat-dapat tayo. So that's why he was praying for God's work in them. Kaya nung sinabi ni Paul in 2 Timothy 4:11, get Mark and bring him with you because he's helpful to me in the ministry. Kunin mo si Marcos, si Mark. Kapaki-pakinabang siya sa akin sa ministry. After many years, nakita ni Apostle Paul, bago mawala yung kanyang buhay, meron na tayong isang manggagawang pagkakatiwalaan. Sama mo siya. Sabi niya kay Timothy. Tandaan niyo naman, Timothy, together with Titus, mga anak ni Paul sa pananampalataya. At di ba ang sarap? When we try to pray for one another, kahit naman dumating yung panahon, for example, may isang kapatid na lumayo, di mo siya makontak, you pray for the person. Pwede namang baguhin ng Diyos, pwedeng ibalik sa Kanya, pwedeng ma-realize niya later in time, huwag tayong tumigil na pananalangin. And then, encourage the person kung may pagkakataon. Di ba? And then, ito na nga, dumating ang panahon, na-realize ni Apostle Paul, kagamit na siya. Nakita ko naman dito, the Apostle Paul was also willing to acknowledge kapag ang isang tao ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Hindi naman niya pinandindigan yung una niyang desisyon and then out of pride, sabi niya, ayoko na sa'yo kahit magpa kayo. Hindi kasi ganun ang Diyos eh. Salamat sa Diyos, hindi siya sumusuko sa atin. Sabi nga nila, when John Mark wrote the Gospel of Mark, sometime between AD 55 to 59, marahil malapit siya kay Peter, Apostle Peter. Kaya yung mga hindi ginamit ng Panginoon si Peter to write the Gospel accounts, pero through Mark. May isang incident sa Gospel of Mark, tingnan natin. Mark chapter 14, 51 to 52. Ito pagbabalik tanaw sa mga nangyari before. Mark 14, 51 and 52. Tingnan yan. Ito yung panahon na hinuli ng Panginoong Jesucristo. At meron daw isang kabataan, kabataang lalaki, nagising siya sa pagkakatulog. At ang gusto niya, sumunod sa Panginoon habang dinadala ang Panginoon. Pero hindi binabanggit kung sino ito. Sabi nga, nakapantulog pa eh. Pag sa English natin tinake, and fled from them naked. Pero meron siyang linen, meron siyang kasuutan, yung kasuutan pantulog, alos parang kasing manipis. Kitang-kita. Di ba? Nagmamadali siya, gusto niyang sumunod. Palagay niyo, sino kaya itong kabataang lalaking ito na gustong malaman ano nangyari sa Panginoong Jesucristo? Marami nagsasabi, itong young man na ito na hindi pinangalanan, probably was John Mark. Okay? Anonymous. Pero John Mark. Kita nyo, at this early stage in life, kung totoo nga si John Mark ito,
may interest na siya sa Panginoong Jesucristo. Nagpatuloy yun, nadagdagan ng kanyang kaalaman hanggang naglingkod siya sa Panginoon. Yun nga lang, nadapa siya, lumayo, pero nanumbalik sa Panginoon. Makikita niyo ba gaano kahalaga na magsimula ng maaga sa Panginoon? Hindi in vain yun eh. Kung kayo, bata pa lang, teenager, may natutunan na sa Panginoon, tinatanim ng Diyos. Even the example of Timothy. Tinuturuan siya ng kanyang lola na si Lois at ng kanyang nanay na si Eunice, bata pa siya. Naririnig niya na ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Pero nung nangaral si Apostle Paul, tsaka ginamit ng Diyos para buksan yung isip at puso niya. Kaya tawag ni Paul, anak sa pananampalataya. Huwag tayong magsawa na magturo sa mga kabataan at sa kahit kanino ng salita ng Diyos dahil isang araw gagamitin ng Diyos yan. Sila rin yung susunod na henerasyon eh. At tayo naman, kung matagal-tagal na tayo sa Panginoon, tayo na dapat yung tumatag sa Panginoon. Tayo na yung nagpapasa yung itinuro ng Panginoon so that we can ensure that the next generation will also follow the Lord faithfully. Sino pang gagamitin ng Panginoon? Di ba tayo rin? Whether it be our own children, kung may anak tayo, kung wala tayong anak, pwedeng yung iba na mas nakababata marahil sa pananampalataya, let's try to help them. Mag-alalayan tayo sa isa't isa. Diba? So in one sense, this gives us hope na hindi ko ang isang tao ay lumayo at bumagsak, tuluyan na siyang lalayo. May ganun eh. Just like Demas, ayaw na magpatuloy. Wala ka na magagawa. You can only pray for the person, encourage kung po pwede, pero only God can change the heart. Pero, may mga tao rin, minsan kailangan lang nila ng konting paalala. Konting bisita, konting encouragement, message. Yung gano'n, minsan maririnig ko yan eh, na parang malungkot siya. Tapos, wala namang kasing nagtatanong sa akin, kumusta na ako? Di ba, gano'n din sabi sa Bible, no one cared for my soul. Yun pala, tayo gagamitin ng Diyos. Napakalaking bagay na because you never know kung paano pa ang gagawin ng Diyos sa buhay niya hanggang sa kanyang maturity. I'm happy to tell you, yun din yung nilagay ng Panginoon sa akin for the past, siguro past few months. In fact, years na yan eh. Na Lord, help me to be able to share, hindi lang yung ganitong setting, mahalaga to. Mahalaga yung service. Pero in a personal way, yung ibibigay mo yung panahon at yung isip at puso, anong ng mga naranasan mo, to share to someone. And you know what? God answered that prayer. Natutuwa ako dahil nga may lumapit sa akin and then inopen up niya yung desire niya. Kasi sabi niya, ito na lang ba buhay ko? And then nagulat ako dahil yun na pala ang kanyang nararamdaman. And so God answered that prayer, pinag-connect kami. And that's a blessing. Dahil nakikita ko yung desire niya to continue on. And the Lord, sabi ko, you know what? I'm excited after a few months or years, paano kapag gagamitin ng Panginoon? Bawat isa sa atin, nasa paglalakbay. Iba-iba nga lang tayo, of course, sa mga sitwasyon, iba-iba tayong stage, pero bawat isa sa atin, pwedeng gamitin ng Panginoon for another. And sipin nyo naman, pag binasa nyo daw ang Gospel of Mark compared with the other Gospel accounts, Gospel of Mark is like fast-paced. Mabilis. Unlike mahaba-haba ang Matthew, diba? Ganyan din ang Luke. Tapos John, may unique characteristics din siya. Kaya tawag dun sa tatlo, synoptic gospels, halos magkakapareho sila, may pagkakahawig. Pero pagdating sa Mark, mabilis ang pacing. Pero ginamit ng Panginoon si Mark. So hindi pa tapos mga kapatid. Bawat isa sa atin, may plano ang Diyos. Huwag tayong manghinawa kung dumating yung panahon na parang feeling natin na di-disappoint tayo sa sarili natin, feeling natin para bang hindi tayo naging ganun katatag sa Panginoon. There's still hope. Hanggat andito pa tayo. Yeah? Simulan na natin. Diba? And maybe you will know, pwede tayong gamitin ng Panginoon sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang tao. And sana, magkatotoo sa bawat isa sa atin.